Magandang araw! Ito na naman ang channel sa pagtututo sa Filipino. Panibagong araw, panibagong paksa na naman ang ating tatalakayin sa araw na ito. Pero bago riyan, ako muli ang inyong tagapaglingkod, si Maris Olivar, at ito ang aking mga kasama. Handa na ba kayong matuto? Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa dulang kahapon, ngayon, at bukas ni Aurelio Tolentino. Basahin muna natin ang mga layunin sa araw na ito. Sa loob ng isang oras na talakayan, 80% ng mga mag-aaral ay inaasahang nasusuri ang mga tauhan at nilalaman ng dula. Napapahalagahan ang dula sa pamamagitan ng pagbibigay ng opinyon o kuro-kuro hinggil sa nais pabatid na mensahe ng dula. Nakakapagsagawa ng isang sanaysay tungkol sa mabuti at di mabuting na idulot ng mga dayuhan sa bansa. Bago tayo dumako sa ating paksa, magsasagawa muna tayo ng isang paganyang para maging masigla ang ating klase at pinamagatan itong anong panahon ako nabibilang. Tukuyin ang bawat salita kung saan ito nabibilang. Magaling! Ang salitang kolonyal ay salitang kahapon. Tama! Ang salitang pagkakaisa ay salitang ngayon. Magaling! Ang salitang pag-asa ay salitang bukas. Mahusay! Ang salitang inang bayan ay salitang kahapon. Ang salitang pagbangon ay salitang bukas. Magaling! Ang salitang kalayaan ay salitang ngayon. Nasiyahan ba kayo sa ating ginawang aktibidad? Okay, handa na ba ang lahat para sa ating bagong talakayan? Kung gayon, bago tayo magsisimula, mayroon muna tayong gagawin isang aktibidad at ito ay ilarawan mo ako. Hahatiin ang klase sa 4 na pangkat. Magpapakita ang guro ng 3 larawan. Mag-uunahan ang bawat pangkat sa pagtaas ng pulang bandera at ang unang pangkat na makakaangat sa bandera ay magbibigay ng kanilang interpretasyon sa nakitang larawan. At sila ay magkakaroon ng 5 puntos. Bibigyan lamang ng 10 segundo ang bawat pangkat upang ianalisa ang larawan. Magaling! Ang unang larawan ay nagpapakita ng nakaraan o pangyayari ng kahapon. Magaling! Ang pangalawa naman ay nagpapahayag ng pangyayari sa ngayon. At ang pangatlo ay nagpapahayag ng bukas. May natutunan ba? Ano-ano ang iyong interpretasyon batay sa iyong nakitang larawan? Paano mo ginamit ang iyong kaalaman sa pagbibigay ng kahulugan sa bawat larawan? Ano ang iyong natutuhan sa ating aktibidad? Ngayon, dumako na tayo sa ating talakayan, kung saan ang ating paksa ay ang dulang kahapon, ngayon at bukas ni Aurelio Tolentino. Pero bago yan, alamin muna natin ang kahulugan ng dula. So, ang dula ay isang anyo ng sining na nagpapakita ng mga kwento, damdamin at karanasan sa pamamagitan ng pagganap ng mga aktor at aktres sa entablado o sa pelikula. Maaari rin itong tumutukoy sa mga palabas tulad ng teatro, komedya, trahedya at iba pa. Ang kahapon, ngayon at bukas ay isang alegorya tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas sa 3 panahon: ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ang dulang ito ay nagtatampok ng mga tauhang simboliko kung saan si Inang Bayan na kumakatawan bilang Pilipinas, si Taga-Ilog na kumakatawan sa mamamayang Pilipino, si Matanglawin o Taga-Bundok na sumasagisag sa revolusyonaryong diwa, at ang Bilat na Bulag na kumakatawan sa paghahangad ng mga Pilipino para sa kalayaan. Sa unang bahagi o kahapon, ipinapakita ang panahon ng pananakop ng mga dayuhan at ang paghihirap ng mga Pilipino. Sa ikalawang bahagi o ngayon, ipinakikita ang pakikibaka ng mga Pilipino laban sa mga mananakop upang makamit ang kalayaan. At sa ikatlong bahagi o bukas,
isinasalaysay ang pag-asa para sa isang malayang bansa. Naging kontrobersyal ang dula dahil sa makabayang diwa nito at kritika sa kolonyal na pamamahala. Noong 1903, habang ito ay itinatanghal, nagkaroon ng kaguluhan dahil sa mga mensahe nito laban sa mga Amerikano na siyang naging dahilan ng pagkakulong ni Aurelio Tolentino. Si Aurelio Tolentino ay isang mandudula, makata at mangangatha na sumulat sa dulang Kahapon Ngayon at Bukas noong 1903. Isinilang siya noong 1867 sa Guaga, Pampanga at aktibong katipunero kasama si Andres Bonifacio. Sumulat siya sa Kapampangan, Tagalog at Espanyol. Kabilang sa kanyang mga akda ang Bagong Kristo, Ingbuak ng Ester at Dakilang Asal. Nakulong siya ng 9 na beses dahil sa kanyang revolusyonaryong gawain at pagsusulat. Itinatag niya ang Katimaw at El Parnaso Filipino. Namatay siya noong 1915. Naiintindihan niyo ba ang ating talakayan? Magaling! Hahatiin ng guro ang klase sa dalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay gagawa ng isang sanaysay kung may mabuting naidulot ang pananapok ng dayuhan o wala. Ngayon, dumako naman tayo sa pangkatang gawain. Ang bawat pangkat ay bibigyan lamang ng 10 minuto upang gawin ito. Pipili ang bawat pangkat ng isang representante upang ibahagi ito sa loob ng klase. Narito ang ating pamantayan. Ngayon, dumako na tayo sa ating pagsusulit. Tukuyin ang tamang sagot sa bawat tanong. Una, sino ang mayakda sa dulang Kahapon, Ngayon at Bukas? Pangalawa, saan ipinanganak si Aurelio Tolentino? Pangatlo, kailan ipinanganak si Aurelio Tolentino? Pangapat, kailan namatay si Aurelio Tolentino? Binabati kita. Napakagaling mo. Natagumpayan mong matapos ang paksa na ating tinalakay. Sana'y mayroon kayong natutunan at nag-iwan ito ng kaalaman sa inyo. Hanggang sa susunod na paksa, ito muli ang channel sa pagkatuto sa Filipino na nagsasabing mabuhay ang may anting kaalaman sa asignaturang Filipino. Maraming salamat!